Hello po, greetings mga kababayan. Harinawa sa mga oras nito, saan man kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ganon din ang inyong mga mahal sa buhay, no? At saka, I wish you all in good health, no? At in good spirit. All right, maraming salamat. Of course, I would like to extend my my thanks also, no? Appreciation doon sa ating po mga viewers, mga subscribers po natin na hindi po bumibitiw, no? Palagi po nakabuntot at palagi po sila nagsusuporta sa atin, no? At palagi po nilang nila-like, no? And sinishare po yung ating mga videos. At yung iba nga dyan, may message pa na hindi daw sila nag-skip ng ating ads. Particularly, sila ni Mary Libron, si Moonflower, si Nelsita Constantino from Macau. Thank you very much. Among others, no, yung ibang hindi ko po nababanggit. And of course, thank you rin, no, sa nagpapadala po sa atin ng mga super chats. Okay? And then, of course, sa mga kapapasok pa lang po, no, kung hindi naman po ninyo at kaya hindi pa nakapag-subscribe, and if you find our videos, our channel po natin interesting and informative and helpful po sa inyo, sige, pwede po bang makisuyo, no? At matulungan po ninyo ako na ma-reach po natin yung ating minimiti po nating 1 million subscribers, no? Sana before the end of this year or hopefully within the early part of next year po. And we can online ma-achieve lang po natin ito kung mayroon po kayong suporta sa akin by clicking the subscribe, share, and like buttons po natin. Upang sa ganun, mapalawig na po natin ang ating legal na advokasya, no, na mapagbigay po ng kaalamang legal sa ating mga kababayan. It could be your friends, it could be your relatives, kapitbahay po ninyo o kakilala ninyo upang sila din ay meron din pong mapulot, no, sa ating mga napag-usapan. Sabi nga natin, lamang na ang may alam sa batas. Alright? So, sa hindi pa po nakakilala sa akin, no, ito pong muli sa Atty. Roel Luwang ng Batas Pinoy, ang ating pong channel ay isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Alright? Ang ating pag-uusapan po ngayon, no, kaya may kinalaman po sa sulat po sa atin ni Mary Joy Albino, okay, 9577, na kung saan sabi niya, and permit me to read her letter to us, no? Sabi niya, attorney, ask ko lang, fully paid na po kasi ako sa hinuhulugan kong lupa, portion po yon, 100 square meters. Then, ibibigay lang daw po sa akin ay certificate of full payment at Xerox lang daw po ng conditional deed of sale. So, yun po ang tanong sa atin, no? Well, una, kung fully paid na kayo, ay hindi naman po tama. Kung ito ba developer ba ito, hindi mo sinasabi kung ito ba ay isang private na individual. Okay? But, karapatan po ninyo, no? Pag kayo bumili po ng hulugang lupa, okay? O installment kung tawagin natin. Pag kayo ay naka-fully paid na, obligasyon po ng seller na mag-issue ng hindi lamang certificate of full payment. Okay? At saka, kailangan din na mag-execute siya ng tinatawag nating deed of absolute sale. Kasi po, kung conditional sale lang, ibig sabihin yan, ay merong kaakibat na kondisyon ng inyong bilihan. It could be a sale by installment or merong karapatan yung buyer na pwede ninyang bawiin o pwede niyang ibaliwala o isauli, no, ang inyong nabayad, no, kasi for all you know, yung conditional sale, pag binasa ninyo ng gusto, it could be a deed of sale pacto de retro, okay? Or the right to repurchase. So, tingnan nyo mabuti. Kung wala naman kayong ganyang pinag-usapan, okay? Naka-full payment na kayo. Obligasyon niya na mag-execute, hindi lang yung certificate of full payment. Kung hindi, ay yung tinatawag din natin mag-execute siya ng deed of absolute sale. At dapat ibigay din sa inyo yung original na titulo ng lupa, no? Owner's duplicate title, free of lien and encumbrances, wala pong pagkakautang. Okay? So, yan po ang obligasyon po ng seller na may-ari ng property na inyong binili na hinlugan na, tapos ng hulog. Now,
Bakit na mahalaga po ang absolute sale o deed of sale? Kasi po, ang paglilipat po ng property in terms of ownership, ang kailangan po niyan ay meron tinatawag nating deed of absolute sale because a property can be acquired, no? One of the means or method by which a property could be acquired is by means of sale or purchase. So ano bang ebidensya na nagkaroon ng bilihan? And of course, ang inyong deed of absolute sale. Okay? Now, sinabing deed of absolute sale, wala nang terms and condition pa na ito pa'y subject to conditional sinasabi mo, no? Ay, obligasyon po niya yan. Ngayon, kung ayaw po niya magbigay, okay? Ay pwede kayo mag-file ng complaint, no? Sa Human Settlement and Adjudication Commission, okay? Sa pinakamalapit na office nito. Laban doon sa seller upang sa ganun, no? Yung developer na yan ay ma-compel, no? To, by specific performance with damages na sundin yung kanyang obligasyon sa ilalim ng batas, okay? Anong obligasyon niya? Issuance of certificate of full payment. Number 2, ay kailangan ay yung tinatawag nating mag-execute ng deed of absolute sale at i-deliver niya. Pagkalob sa inyo po ang titulo ng lupa, yung original title, owner's duplicate, free of lien and encumbrances. Ibang usapan na yun kung meron kayong usapan na ang titulo ay sa kanilang ibigay o kayo yung maglalakad sa titulo, no? So, tingnan nyo mabuti. Kung wala naman kayong ganung usapan, ay obligasyon po niya yan. Okay? Ngayon, dahil portion lang ang inyong nabili na 100 square meters lang, dapat din na you engage the services of their geodetic engineer, no? Kung hindi pa naihiwalay yung portion ng lupa na inyong nabili. Okay? Kung hindi pa nahiwalay ito, magpasurvey na kayo sa geodetic engineer upang sa ganon ay magkaroon kayo ng subdivision and lot plan, yung 100 square meters with approved technical description galing po sa Land Management Bureau, sa DNR, kung ang lupa ay hindi pa titulado. Kung titulado ng lupa, okay, at portion lang ang kinuha mo, you can have their subdivision and lot plan approved, no? With the technical description approved by their land registration authority. Okay? So, yun po ang inyong tatandaan, no? Upang sa ganun ay mag-guided kayo at protected po, no? Protected po ang inyong karapatan. Kasi po, kung hindi kayo nag-execute pa ng deed of sale, ang ibig sabihin niyan, maring rights lang mayroon kayo doon sa property. But the moment na nag-execute ka ng deed of absolute sale, ang ibig sabihin niyan, yung ownership ng lupa ng inyong binili ay nailipat na sa inyo. Hindi lang yung rights. Okay? Since nailipat na sa inyo yung ownership, then you can enjoy the full attributes of your being an owner of that property. Including, pwede nyong isanla, pwede nyong ibenta, no? Pwede kayong maglagay na ng bahay doon, magtayo ng istruktura, no? Kasi yan po ay attributes ng bilang isang may-ari ng lupa. Okay, and then, siyempre, the moment na maging inyo na yung lupa, by virtue of their deed of absolute sale, dapat din ay magbayad kayo ng amilyar. So that means you have to file the necessary application sa assessor's office, no? Upang mabigyan kayo ng tax declaration certificate hinggil doon sa 100 square meters na portion na inyong nabili. Ngayon, if this is sale, ngayon may issue din tayo dyan, kung hindi pa dapat bayad yung capital gains tax, kung hindi exempted yung seller, no, na magbayad ng capital gains tax because this could be an ordinary assets. Pero kung capital assets po yan, ay obligasyon po ng seller na magbayad ng capital gains tax. And then you have to pay also the documentary stamp tax upang sa ganon ay mabigyan kayo ng BIR, no? Ng Electronic Certificate Authorizing Registration or ECAR kung tawagin. Now, be sure also na bayad din po, no, updated ang amilyar ng lupa, no? Kasi po pag hindi po updated yung amilyar ng lupa in whole, sa kabuuan,
ay hindi po kayo mabibigyan ng tax clearance ng inyong local government o ng municipal o city treasurer's office. Kaya mahalaga na updated po ang amilyar. Once kompleto na po yan, okay, now you can proceed to the Register of Deeds, no? May ICAR na kayo, so that you can register your deed of absolute sale, no? At mabayaran po ninyo yung transfer tax sa local government and of course registration pay, no? Pay doon sa Register of Deeds upang sa ganon ay maparehistro po ang inyong conveyances. And of course, nalimutan po nating banggitin, ay nasyon po natin na pag meron kayong deed of absolute sale, kasi para maituring po nito public instrument at tatanggapin po yun ng BIR, ng Assessor's Office, ng Register of Deeds, may kailangan po ay maging public instrument yan. Anong ibig sabihin natin? Ay, pag sinabing public instrument, yung inyo pong deed of absolute sale should be duly notarized. Okay? Kasi po, sa ilalim ng batas, only public instrument may be registered, no, with the Office of the Register of Deeds, Assessor's Office at saka sa BIR, no, for processing and recording purposes. Okay? So, I hope nasagot po natin ang katanungan sa atin ni Mary Joy Yalbino. Alright? O bago tayo magpatuloy, pwede po bang makisuyo sa inyo, no? Ay, mayroon tayong pinopromote na libro, no? Kung kayo po ay interesado, you can have a screenshot of these books, no? I highly recommend, kahit hindi po kayo lawyer, no, to have a copy of this book, no, particularly itong legal handbook, no, a daily companion for all, no, kasi ang libro pong ito, no, ay nandito po yung extract, no, extract ng mga batas na may kinalaman po sa pang-araw-araw po nating buhay, no. This could affect our person, our family, no, our family relations, no, pag issued about marriage, about our birth, no, about mana, about land properties, titles, tax declaration certificate, baptismal certificate, birth certificate, death certificate, yung bang na-encounter natin, marriage, annulment, okay, at saka legal separation, nagkaroon about issue on mana, no? Inheritance, support, no? Adoptions, no? You can all this, meron po tayong extract, no, ng mga batas nito na you could use, no? You could use as your handy reference kung interesado kayo na tungkol sa isang batas na it could be, it could have a bearing sa inyong interest, no? Bilang isang padre de pamilya, bilang isang mamamayan, o bilang isang halimbawa landowner, o bilang isang employee or employer, no? More or less nandiyan po, no, sa librong yan, yung mga extract po ng nasabi mga batas. Okay? And of course, I highly recommend yung ating pong legal handbook, yung handbook po on our Bill of Rights, no, na kung saan nandito po yung ating karapatan sa ilalim ng ating saligang batas, no, yung ating Bill of Rights, no, na kung saan if the government exercises its inherent powers, no, of the state, katulad niyang the power of taxation, the power of eminent domain, na kung saan our private property could be expropriated, no, for public use and purpose, subject to just compensation, of course. But there are situations wherein just compensation could not be availed. Okay, and then what about the issue on warrant, warrant of arrest, warrantless arrest? Kailan ba tayo pwedeng hulihin ng walang warrant o may warrant of arrest? Search and seizure, halimbawa, no, kailan ba tayo ma-search, no, mahalughog ang mga properties natin, o in fact ma-seize yung properties na yan, no, without warrant or may warrant. And of course, pag tayo'y o sino man ang mahuli ng law enforcement authorities, no, without warrant, no, ay warrantless arrest kung tawagin, o flagrante directo offenses, okay, ay at under custodial investigation, okay, meron po tayong karapatan. Ano bang karapatan natin pag isang tao ay under custodial investigation? So, mga address po nandyan po. So, if you have a copy of this book, no, sa inyong office, sa inyong bahay,
that could be a handy reference materials, no, for your readings at saka information. Kahit no, hindi natin masabi, no, kahit paano meron po tayong kaalaman, no, sa batas. Sabi nga natin lagi, di ba? Lamang na ang may alam sa batas. Of course, highly recommended din po yung ating labor laws, no? At saka po sa mga yung corporate law annotated at saka yung ating CIPRA, ano, the Code of Professional Responsibilities and Accountabilities. Sa mga panyeros po natin, panyeros, no? If you can have this book in your private library, naganda pong ready reference material po ito sa ating practice, no? Sa ating industrial labor relations practice po natin, corporate practice, and of course, overall guidance po natin sa ating conduct as a member of the bar, no? At saka po as officer of the court, no? Meron tayo nitong tinatawag na SIPRA na talaga po dapat nating sundin. Otherwise, ay magkaroon po tayo ng sanctions, okay, as member of the bar, okay? So, paki-click lang po, paki-scan po, no? If you're interested at meron pong QR code dyan, so that you could be guided doon sa website po ng Central Books, no? You can have the full information about these books, no? Yung kanilang table of contents, no? Magkano ba sila? Oh, by the way, these are all hardbound books po, no? And they have free delivery nationwide, okay? Maraming salamat. All right? Okay? Sa makakapasok pa lang, no? Pwede po bang, pwede po makisuyo, no? And you can have this video replayed, no? Later on, no? Para wala kayong ma-miss. Kung hindi pa kayo napag-subscribe, no? Click lang po subscribe, shares, and like buttons po natin, and of course yung notification bell upang sa ganon, pag mga updates po tayo ay you will be duly notified at wala po kayong mamimiss, no? Sa ating mga pinag-usapan. Sabi nga natin, lamang na ang may alam sa batas. Okay? Hanggang dito na lamang. Maraming salamat at see you again in the next video po natin. Bye-bye. God bless.